Sinasabing dahil sa technology na meron tayo ngayon, at yan yung tinatawag na artificial intelligence or AI, ay hindi mo na raw maintindihan kung ano ang totoo o hindi, o yung tinatawag na genuine or fake. Yan ang dahilan kung bakit napakahalaga daw ng pagsusuri. At totoo yon. Sapagkat kung hindi ka magsusuri, ay pwede kang madaya. Yan maraming dahilan kung bakit maraming nakikita tayo gaya ng mga scam. Pero siguro kung merong isa na dapat nating suriin, iyon ay ang ating kaligtasan. Hindi ko sinasabi na pagdudahan natin ang ating kaligtasan. Alam nyo, bagaman marahil pwede tayong dumating sa punto na pagdudahan ang ating kaligtasan, pero hindi marapat na pagdudahan natin iyon. Sapagkat ito ay tiyak at iyon ay dahil kay Hesukristo. Ganyan kaganda ang ating kaugnayan kay Hesukristo. Sana maintindihan niya ng bawat mananampalataya, ng bawat isang Kristiyano, ng bawat isang ligtas. Pero hindi ibig sabihin noon na hindi na tayo magsusuri sa ating kaligtasan. Katunayan, maraming bahagi sa banal na kasulatan na ipinapakita o ipinapahiwatig ito. At nais kong tingnan ito sa ilang pagkakataon para sa ating serye sa buwan na ito ng Agosto, at nais kong umpisahan yan sa pangangaral mismo ng ating Panginoong Hesus. Ito nga po ay bahagi ng sermon ng ating Panginoong Hesus sa bundok. Dahil halos lahat sa atin dito ay alam, pag sinabing sermon ng Panginoon sa bundok, ayan ay mula kabanatang 5 hanggang kabanatang 7. At dito mahalagang maunawaan natin ang pangunahing audience o pangunahing mga tagapakinig ng ating Panginoong Hesus ay walang iba kundi ang kanyang mga alagad. Kabanata 5, talatang 1. May binanggit kasi diyang crowds. Chapter 4, verse 25. But primarily, hindi para sa kanila ang pangangaral na ito ng Panginoon, hindi sa mga tagalabas, kundi para sa mga alagad. At dito ay tinuro ng ating Panginoong Hesus kung ano ang uri ng pamumuhay na nararapat sa isang alagad. At kung mapapansin nyo lamang, bago ang ating tekstong ito, talatang 17 hanggang 20, itinuro ng Panginoong Hesus sa kanyang mga alagad na yung kanilang katuwiran ay dapat maging higit sa katuwiran ng mga eskriba at mga Pariseo. Napakaganda na gustong ipakita dito mga kapatid, sapagkat gaya ng alam natin na ang mga eskriba at mga Pariseo ay mga taong kinikilala o iginagalang ng kanilang lipunan noon. Halimbawa, sa mga eskriba, sila yung mga tagapagturo ng batas ng Diyos, ng batas ni Moises, sila yung may kapangyarihan o autoridad na magpaliwanag noon. Ang kanilang buong buhay ay itinuon nila o itinutuon nila sa pag-aaral ng kautusan. Kaya ganun sila yan, o ng kanilang lipunan noon na ginagalawan. Para naman sa mga Pariseo, sila yung kilala o sikat sa kabanalan. Ang pinag-usapan ng kabanalan, wala nang uubra sa mga taong ito. Inihiwalay nila ang kanilang mga sarili para sa natatanging gawain. At alam nyo, yung natatanging gawain na yon ay hinihingi mismo ng batas. So ganyan yung kalalagayan ng mga taong ito. Sila ay tila naiiba o higit sa lahat ng mga tao. Masasabi natin na sila yung mga tao na may dignidad. Kung pag-uusapan ng dignidad, maging sa lipunan natin, pag sinabi, sino ba yung may dignidad na tao sa ating lipunan ngayon? At sa kanilang panahon, walang iba kundi ang mga eskriba at mga Pariseo. Pero ang nakakagulat sa pangangaral dito ng Panginoon, ang sabi niya, liban na ang inyong katuwiran ay maging higit sa mga eskriba at mga Pariseo, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit. Ay nakakagulat at mabigat ang mga pananalitang ito ng Panginoong Hesus mismo. Sapagkat gaya ng sabi ko, pagdating sa batas at kabanalan, kilala ang mga taong ito. So ano ang problema ng mga taong ito? Ang problema ng mga taong ito
ang kanilang kabanalan ay panlabas lamang. Ibig sabihin, hindi ito totoo sa kanilang buhay. Kaya maalala nyo na tinawag sila ng Panginoon ng mga mapagkunwari, hypocrites. Sa Mateo, Kabanata 23, yun ay dahil nalalaman nila ang sinasabi ng batas at iyon ay hanggang sa kaliit-liitang bahagi nito, subalit hindi sila namumuhay doon. Ito po yung mensahe na nais kong dalhin ngayong umaga bilang pag-uumpisa sa ating inumpisahang seryeng ito na pagsusuri sa kaligtasan. Ang pagiging ligtas ay hindi nakabatay sa sariling katuwiran, kundi sa katuwiran na kay Jesucristo. Ang pagiging ligtas, o pwede nating sabihin, ang tunay na kabanalan, ay hindi nakabatay sa sariling katuwiran, kundi sa katuwiran na kay Jesucristo. Alam natin kapag sinabing mga eskriba at mga Pariseyo, sila ay mga self-righteous, sila ay mga self-righteous, sila ay mga taong ang tingin sa sarili ay mga matuwid. Ngunit ang ganyang klase ng katuwiran ay hindi aari sa harap ng Diyos. Mapapansin niyo lamang yung unang 2 talata na ating binasa bago ang ating teksto, kaya ninais ko na basahin natin yan, talatang 17 hanggang 18. Nabigyan ng Panginoon na hindi daw siya naparito para sirain ang kautusan o ang mga propeta. Sa kanilang panahon, yan ang salita ng Diyos, yan yung lumang tipanoon. Ay hindi raw naparito ang Panginoon para sirain yon, kundi para tuparin ang mga iyon. Anong ipinapakita dyan? Ipinapakita dyan na si Jesus mismo ang tagapagtupad ng kautusan, hindi para to destroy, hindi para i-abolish yung kautusan o ang salita ng Diyos, kundi siya mismo ay para tuparin iyon. At ito ang problema ng mga kaaway ng ating Panginoong Jesus. Ang mga eskriba at mga Pariseyo, nalalaman nila ang batas ni Moises, ang buong sinasabi ng banal na kasulatan, ang lumang tipan, pero sila mismo ay hindi tumutupad niyon. Kaya dito ay nais kong tingnan natin ang dalawang bagay na nagpapakita ng tunay na kabanalan. Dalawang bagay o dalawang katotohanan na nagpapakita ng pagiging ligtas. Una, namumuhay sinasabi ng batas ng Diyos. Namumuhay sa sinasabi ng batas ng Diyos. At pangalawang bagay, namumuhay labas sa sariling katuwiran. Namumuhay labas sa sariling katuwiran. So yung unang bagay na mahalagang makita natin bilang isang ligtas, namumuhay sa sinasabi ng batas ng Diyos. Sinabi natin na pagdating sa batas ng Diyos, wala nang uuna sa mga taong ito, the scribes and Pharisees. Ngunit dito, ipinakita ng Panginoon na sila mismo ang sumusuway sa batas na iyon. Ang sabi dito sa talata 11, sa unang bahagi, kaya't sino mang sumuway sa isa sa pinakamaliit ng kautusan. So ipinapahiwatig dyan na sila mismo ay sumusuway sa batas ng Diyos. Katunayan, pag sinabing batas ng Diyos, lahat ng detalye ng sinasabi ng batas ng Diyos. Pero ang problema ng mga taong ito, sila mismo ang sumusuway ng lahat ng sinasabi o detalye ng batas ng Diyos na kanilang nalalaman. Walang nalilingid sa kanila na bahagi ng salita ng Diyos, ng batas ng Diyos, ng kautusan. Sila mismo ang sumusuway noon. So, napakasimple yung nais ipakita sa atin dito. Ang pagkaalam sa salita ng Diyos ay hindi batayan ng tunay na kabanalan o pagiging ligtas. At dito tayo kaiingat mga kapatid. Bagaman hindi masama na marami tayong nalalaman sa salita ng Diyos.
Pero kung hahanggang doon yon, wala iyon. At dito guilty ang mga taong ito. Masyado silang natuon sa letra o titik ng batas ng Diyos. Pero nalimutan nila yung pagsasabuhay noon. Nalimutan nila ang pinakadiwa o pinaka-sinasabit ng batas ng Diyos. Kaya nga mapapansin nyo na pagkatapos ng ating tekstong ito, nag-umpisa dyan yung tinatawag na antithesis ng ating Panginoong Hesus laban sa mga eskriba at mga pariseyo. Ang mga eskriba at mga pariseyo ay may mga ginagawang pagtuturo, pagaya sa mga pangangulunya, pagaya sa pagpatay at iba pang mga pagtuturo. Pero kung mapapansin nyo, right after sa ating tekstong ito, verses 21 to 47, mapapansin nyo na ibang-iba ang naging pagtuturo ng ating Panginoong Hesus. Ang Panginoong Hesus ay naaakusahan na hindi tumutupad sa batas ni Moises o binabago, katunayan ay sinisira, pero hindi ganito ang layunin o hindi ganito ang ginagawa ng Panginoong Hesus, kundi itinuturo lamang niya kung ano talagang ibig sabihin ng batas ni Moises. Sapagkat pinabaluktot nga ito ng mga skriba at mga pariseyo. Isang halimbawa ay yung usapin ng paghihiganti. Itinuturo ng mga eskriba at mga pariseyo kapag sinira o kapag dinukit ang ng iyong kapwa ang iyong mata, dapat ganun din ang gawin mo sa kanya. Ganun din ang gawin mo sa iyong kapwa. Ang ideya nila ay mata sa mata, ngipin sa ngipin. Ay masyadong naging titik, masyadong naging legalistic ang mga taong ito. Pero hindi ganito ang itinuturo ng Panginoon. Ang pagtuturo ng Panginoon ay huwag kang magiganti. Kung binulag ka ng iyong kapwa, huwag mo rin siyang bulagin. O kapag tinanggalan ka ng ngipin ng iyong kapwa, ay huwag mo rin siyang tanggalan ng ngipin. And that's the spirit of the law. Yan ang diwa o espiritu ng kautusan. Gustong ipakita dyan na mas importante yung kalalagayan ng puso kaysa ginagawa mismo ng tao. Ibig sabihin, kung natutupad mo nga ang lahat ng sinasabit ng batas ng Diyos, pero kung mali ang iyong puso, mali din yun, hindi din yun tama. Parang gustong ipakita dito na pwede mong gawin ang lahat ng sinasabit ng batas ng Diyos, pero yun ay panlabas lamang. Ibig sabihin, hindi mo talaga ginagawa iyon bunsod ng iyong pagmamahal sa Panginoon. Nakakatakot ito, mga kapatid. Gusto ipakita dito na lahat ng mga bagay patungkol sa Diyos, mga bagay na may kinalaman sa relihiyon ay pwede nating gawin, pero panlabas lamang. Hindi bukal sa puso, hindi dahil mahal mo ang Panginoon. At ganyan nakita ng Panginoon ang puso ng mga taong ito. Magagaling sila sa batas ng Diyos, pero hindi nila mahal ang Diyos. Kaya nga anong sagot ng Panginoon? Nung may isang eskriba na nagtanong sa kanya kung ano ang pinakadakilang utos. Sa Mateo, Kabanata 22, talatang 34 hanggang sumusunod. Anong sagot doon ng Panginoon? Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, at ng buong kaluluwa mo, at ng buong pag-iisip mo. At pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Yan makikita natin na mas binibigyang halaga ng Panginoon ang kalalagayan ng puso ng tao kaysa kanyang ginagawa. Hindi mahalaga sa Panginoon na nalalaman mo ang lahat ng sinasabi o bawat detalye ng batas ng Diyos, ngunit hindi mo naman iyon ipinamumuhay. Marahil maalala nyo rin yung isang tagpo na kung saan ay sinita ng mga skriba at mga pariseyong ito ang mga alagad o ang ating Panginoong Hesus, sapagkat ang kanyang mga alagad ay kumain ng hindi man lang naghuhugas ng kamay.
sa Mark chapter 7. Pero doon ay ipinakita ng Panginoon na mas mahalaga yung puso sa simpleng kadahilanan. Dahil sa puso, nagmumula o bumubukalat ang iba't ibang uri ng kasalanan. Hindi dahil kumain ka na madumi ang iyong kamay. Hindi, wala naman sigurong usapin o issue kapag kumain ka ng madumi ang kamay sa usapin ng pagpatay, sa usapin ng pangangalunya, sa usapin ng pakikiapid. Ang lahat ng kasalanan yan ay nagmumula sa puso. Hindi, pinapakita dyan ng Panginoon na hindi siya concerned sa kung anong nasa labas natin, kundi kung ano yung nasa loob. Maalala niyo yung ating nakaraang serye sa Mark chapter 7. Ang ating titulo doon ay panloob, hindi panlabas. Kaya ito'y magandang pagsusuri sa atin, mga kapatid, sapagkat ito'y pwedeng mangyari sa atin. Isang halimbawa ay sa pagsamba. Napakaposibleng mangyari na bagaman tayo ay sumasamba, ngunit ang ating mga puso ay malayo sa Diyos. Napakaposibleng mangyari na bagaman tayo ay nasa lugar ng panambahan, ngunit ang ating mga puso ay puno ng kasalanan. Gaya ng pagkainggit, gaya ng pagkagalit, at kung ano-ano pang uri ng kasalanan. Ang pagdalo natin sa panambahan o ang ating presensya sa lugar na to ay hindi nagpapakita na malinis ang ating mga puso o wala tayong itinatagong kasalanan. Mainam at mabuti na kada linggo ay nasa simbahan tayo. Yan ay pagsunod sa Diyos. Ngunit tiyakin natin na tama ang ating mga puso. Pwedeng mangyari na kahit tayo ay nasa lugar ng panambahan, subalit hindi tayo sumasamba sa Diyos. Sinabi sa Mark chapter 7 verse 6, tama ang pahayag ni Isaias tungkol sa inyo ng mga mapagkunwari. Ayon sa nasusulat, iginagalang ako ng bayang ito ng kanilang mga labi, subalit ang kanilang puso ay malayo sa akin. Mapapansin nyo na pwedeng umiral sa atin ang pagkukunwari. At marahil ang nakakatakot dito, ito ay hindi hayag. Kaya nga ito tinatawag na pagkukunwari, pagbabalat kayo. Kumbaga, parang nagmamaskara ka. Yung bagang itinatago mo ang iyong sarili sa tunay mong pagkakakilanlan. Ito yung nakakatakot dito, mga kapatid. At ganito ang mga skriba at mga pariseyo. Kaya, ganun tayo magsuri sa ating mga sarili. Nung nakaraang sona ng ating Pangulo, nung Monday, ikalimang sona niya, sa medyo parang naging patama niya sa bansang China ay sinungaling. Dahilan nito ay sapagkat sinasabi nila na kaibigan tayo. Pero hindi ganoon ang kanilang ginagawa o hindi ganoon ang kanilang aksyon. Hindi rin atin, mga kapatid. Ang hamon sa atin ay bilang nakakaalam ng batas ng Diyos. Pakita mo iyon sa uri o paraan ng iyong pamumuhay. At yan ang tunay na kabanalan. Yan ang pagiging ligtas. Hindi mo maipapakita ang tunay na kabanalan o pagiging ligtas sa pamamagitan lamang ng nalalaman mo sa salita ng Diyos. Maganda na marami kang nalalaman sa salita ng Diyos, ngunit yung ito ay hindi totoo sa iyong buhay, anong silbi nun? Ang sabi ng Panginoon sa ganitong mga tao, sila daw ay tatawagin pinakamaliit sa kaharian ng langit.
Mapapansin nyo kung gaano kahalaga ang kabanalan sa buhay ng mga Kristiyano. Iginagalang ng lipunan ng mga taong ito, ngunit sila daw ay tatawagin pinakamaliit sa kaharian ng langit. Gustong ipakita dyan na wala sa pinakamaliit sa mga utos na ito ay tatawagin dakila sa kaharian ng langit. Gustong ipakita dyan na sila ang may lugar sa kaharian ng langit. Gustong ipakita dyan na sila ang may lugar sa kaharian ng naghahari ay si Jesucristo. Hindi ito yung kaharian na paparating pa lamang o yung future heaven. Hindi. Kundi ito yung kaharian na umiiral na ngayon na ang naghahari ay si Jesucristo. Saan sa atin, mga kapatid? Kung sinasabi mong ikaw ay ligtas, o yung sinasabi mo na na marami kang nalalaman na salita ng Diyos, kita mo yun sa inyo. Malimit nating marinig ang kwento ng nangyaring pagpapatalsik kay Jonathan Edwards sa may tinawag siya na visible saints. Yung mga visible saints, sila lamang ang dapat makisalo sa banal na hapunan at dahil doon napatalsik siya ng iglesia. Pero alam natin ang dahilan doon ni Jonathan Edwards, dahil nakita niya na ang mga tao nagtitig ng Lord's Supper noon ay nagiging banal lamang tuwing araw ng linggo. Hindi po pwede na hanggang doon ang kabanalan mo. Mas mamabutihin ni Jonathan Edwards na mapatalsik kaysa tanggapin niya yung ganong klase ng pagiging Kristiyano. Tanggapin niya ang ganong klaseng kabanalan. Sumasang-ayon ako kay Jonathan Edwards sapagkat walang kabanalan doon. Tunay na kabanalan ay araw-araw, buong linggo. Hindi lamang pang araw ng linggo. Yung unang bagay na nagpapakita ng tunay na kabanalan ng pagiging ligtas, nabubuhay sa sinasabi ng batas ng Diyos, at pangalawang bagay, nabubuhay labas sa sariling katuwiran. Dito nga ay tuwiran ng tinukoy ng Panginoon kung anong uri ng katuwiran ang walang lugar sa kaharian ng langit. At iyon ay yung katuwiran ng mga eskriba at mga pariseyo. Ang sabi ng Panginoon, liban na ang inyong katuwiran ay maging higit sa mga eskriba at mga pariseyo, hindi kayo makapapasok sa kaharian ng langit. Sa talatang 11, may pagpapahiwatig na ang Panginoon, subalit sa talatang 20, tinukoy na niya kung anong klaseng mga tao ito. At ang sinasabi niya, kung hanggang doon ang inyong katuwiran sa mga taong ito, hindi kayo makapapasok sa kaharian ng langit. Malinaw na ipinapakita dito ang kakapusan o kawalang kabanalan ng mga taong ito. Bagaman nga ang tingin nila sa kanilang mga sarili ay mga banal, mga matuwid, ngunit hindi yung totoo sa kanilang buhay. Kaya tinawag sila ng Panginoon mismo ng mga mapagkunwari. Tinuturo sa atin dito ay ang pananangan sa sariling katuwiran ay hindi batayan ng pagtanggap ng Diyos. Marahil maalala niyo isang talinghaga, isang popular na talinghaga patungkol sa pariseyo at sa maniningil ng buwis in Luke 18. Maalala nyo na ang maniningil ng buwis ang tumanggap doon ng habag ng Diyos. Kung iisipin natin, parang wala namang dahilan na tumanggap ng habag ng Diyos ang taong ito. Alam natin, kapag sinabing maniningil ng buwis, sila ay mga makasalanan talaga.
Sila ay mga mandaraya. Siguro may ihahalin tulad natin yan sa ating panahon ng mga mandarambong, mga plunderer. At tunayan, kung mayroong parang karapat dapat tumanggap ng habag ng Diyos, yun ay walang iba kundi ang Pariseo. Hindi siya tumanggap ng habag ng Diyos. Dito natin makita ang ating mga sarili, mga kapatid. Mga tao na parang mabait, ay parang tatanggapin na ng Diyos. Mabait naman ako, sigurado akong langit. Hindi naman akong tao, okay ako sa Diyos. Nagkakamali sila. Isipin niyo ang Pariseo sa talinghaga. Ang pagmamayabang niya ay 2 beses daw siyang nag-aayuno kada linggo. Eh, alam niyo sa lumang tipan, walang ganyang utos. At kung merong utos ng pag-aayuno sa lumang tipan, yun ay once a year. Isang beses lamang sa isang taon. Ang ginawa ng Pariseyong ito, sobra-sobra. Nilampasan niya ng sobra-sobra yung sinasabi ng batas. Once a year lang naman required. Twice a week siya. Parang lampas-lampas sa langit. Pero hindi siya pinawalang sala ng Diyos. Ganito mo tingnan na niya yung sarili. Yun ay nagpapakita lamang na ang kailangan mo ay si Jesucristo para tanggapin ka ng Diyos. Jesucristo lamang ang natatanging matuwid na pwede mong iharap o ipresenta sa Diyos para tanggapin ka niya. Ito ang gusto kong maunawaan ng lahat ng narito. Aming mga mahal sa buhay, sa aming mga bisita, sa aming mga kaibigan. Gusto kong sabihin sa inyo na wala kayong anumang may ipipresenta sa Diyos para tanggapin kayo ng Diyos. Sinasabi mo na meron kang pwedeng iharap sa Diyos, nagkakamali ka. Jesucristo lamang ang pwede mong maiharap sa Diyos para tanggapin ka niya. Kaya ang apila ko sa inyo, magkaroon kayo ng Jesucristo sa inyong buhay. Wala kayong Jesucristo sa inyong buhay, hindi kailanman kayo magiging katanggap-tanggap sa Diyos. Ganyang kahalaga si Jesucristo sa buhay ng isang tao. Walang panahon sa buhay ng isang tao na hindi niya kailangan si Jesucristo. Kaya minsan pa sana makita ng bawat isa na narito. Makita niyo yung halaga ni Jesucristo sa inyong buhay. Gaano niyo tinatrato si Jesucristo sa inyong buhay? Wala ba kayong pakialam kay Jesucristo? Anong kalalagayan niyo sa harap ng Diyos? Wala kayong Jesucristo. At yan din ang gusto kong maunawaan, sino mang may Jesucristo na sa kanyang buhay. Katulad kong mananampalataya. Katulad kong Kristiyano. Sabihin sa bawat isa na wala ding panahon sa ating buhay na hindi natin kailangan sa Jesucristo. Kapatid, yan yung kahalaga sa Jesucristo sa ating buhay. Sa tuwi-tuwi na tayo ay nagkakasala sa harap ng Diyos. Paano tayo haharap sa Diyos kung wala tayong Jesucristo or yung parang hindi na natin kailangan sa Jesucristo? Kaya lamang tayo tinanggap at patuloy na tinatanggap ng Diyos dahil pa rin kay Jesucristo. Sa ganung katotohanan, may puwang ba ang pagmamatuwid ng isang tao? Sa ganung katotohanan, may puwang ba ang pagmamatuwid ng isang Kristiyano o ng isang ligtas? Ito'y napakagandang pagsusuri sa atin. Kaya nais ko na ang titulo ng ating serye ngayon ay pagsusuri sa kaligtasan.
lamang balikan yung technology na AI. Ang nagagawa nito ay napagmumukha niyang totoo ang isang bagay. Halimbawa, yung isang karakter ay parang tila nagiging totoong tunay, parang nagiging tunay na karakter. Halimbawa, yung tao. Tulad kayo, kala niyo tunay na tao. Ako man ay nagulat, hindi ako makapaniwala. Ah, hindi pala siya tunay na tao. Alam niyo, pwedeng mangyari ang sino man ay magpanggap na matuwid. Ang sino man ay magpanggap na ligtas. So, sa bawat isa, ang tingin ko dito, mananampalataya, ipakita mo ang iyong pagiging matuwid o ligtas sa magitan ng pagkilala sa katuwiran ni Jesucristo. Hindi tayo katuwiran. Problema ng mga eskriba at mga pariseyong ito, masyado silang nakatingin sa kanilang mga sarili. Kaya nga self-righteous. Masyado silang nakatingin sa kanilang sariling katuwiran. Ang problema ng mga taong ito, hindi nila nakita ang pangangailangan nila ng katuwiran ni Jesucristo. Alam niyo, kung hindi na natin kailangan ng katuwiran ni Jesucristo, hindi na sana siya namatay sa krus ng Kalbaryo, na kung saan ay ating aalalahanin mamaya sa ating banal na hapunan. Kamatayan ni Jesucristo sa krus ng Kalbaryo ay nagpapakita lamang na kailangan natin ng bawat isa ng mga mananampalataya, maging ng hindi pa mananampalataya, ang katuwiran ni Jesucristo para tanggapin siya ng Diyos. Ipan dyan, walang kaligtasan. Yan. Marahil na marami sa atin si Mother Teresa. Ay taga Yugoslavia na naging missionary sa Calcutta, India. At yung pag-uusapan ay parang pagiging makadiyos, pag-uusapan ng relihiyon, parang walang uubra kay Mother Teresa. Pagdating sa pagtrato niya sa kapwa, ganun siya nagsulong na yung kapwa mo ay nilikha sa imahe ng Diyos. Ganyan ipinakita ni Mother Teresa ang bagay na yan. Pero bakit hindi natin kinikilala ang ligtas si Mother Teresa? Sapagkat walang anumang pagkabanalan ang pwedeng makapagligtas sa kanila. Walang anumang parang katuwiran o kabanalan sa sarili pwedeng makapagligtas sa isang tamang sana ay minsan pa ay makita natin sa atin sinasabing mga ano sa atin sasabing mga ligtas. Sana ay makita natin ang walang puwang pagmumugit sa ating mga sa mga namin minsan pa sa sana ay makita nyo na walang katuwang-tuwang ang katuwiran para sabi sa himno na ating aawitin bilang tugod, God o Kristo ako'y lumalapit. Sabi sa unang takdong, wala akong katuwiran, ngunit sa aking sinugatan, ngayon yung tinatawagan, o Kristo ako'y lalapit. Itinalong po natin ang panlimang sakno, hindi na po natin naawitin ang ika-anim at panghuling sakno. Umawit po tayo. O Kristo ako'y lumalapit. Kailan namin Diyos, tunay po. Ako salamat, Panginoon, sa mga salita na
Salamat sa paalala na walang anumang katuwiran ang pwede namin iharap sa iyo para kami ay tanggapin niyo, O Diyos. Panginoon, salamat na kami ng mga iyong pinahabagan, mga taong iyong iniligtas, ay patuloy na napapaalahanan na walang anumang lugar ang pagmamatuwid sa aming mga sarili. Nawa, O Diyos, ay tunay na makita niyo sa aming mga puso, sa aming mga buhay, na kami ay lumalakad sa iyong mga salita, sa iyong mga tuntunin. Bagaman kami ay maraming nalalaman mula sa iyong salita, ngunit hindi ito sapat para matamo namin ang katuwiran na katanggap-tanggap sa iyong harapan, O Diyos. Kaya salamat sa iyo sa iyong salita na patuloy na nagpapaalala, patuloy na nagpapakita ng iyong kalooban sa aming mga buhay. Salamat na patuloy na binibigyan niyo kami ng pagkakataon na suriin ang aming mga puso. Kami ng mga naghahayag ng kaligtasan, naghahayag ng pagiging banal. Tulungan niyo kami, Panginoon. Kinikilala namin ang aming mga kahinaan, mga bagay na ito. Tunay na kami ay ikakasala pa rin sa iyong harapan. Ngunit salamat dahil sa aming Panginoong Kristo ay kami patuloy na nagiging katanggap-tanggap sa iyo. Kaya kami nagpupuri sa iyo, O Diyos. Nagpapasalamat sa napakadakila at napakasaganang biyaya na aming tinanggap sa iyo. At ito nga yung aming aalalahanin mamayang gabi sa aming banal na hapunan na minsan pa makita namin ang aming kawalan sa iyong harapan, O Diyos. Dahil lamang sa napakadakilang biyaya na tinanggap namin sa aming Panginoon sa Kristo. Kaya nawa ay mga puso ay nagdiriwang, nagpapasalamat sa mga oras na ito. Kaya nyo rin aming itaas sa inyo ang aming mga mahal sa buhay, aming mga kaibigan, ang aming mga bisita na kasama namin ngayong umaga, nakapakinig ng iyong salita. Hindi kami ng iyong awa sa kanila na makita nila ang kanilang kawalan sa iyong harapan. Naway anumang meron sila, anumang kabutihan, katuwiran, meron sa kanila, ay makita nila ang kawalan nito para tanggapin sila sa iyong harapan. Kaya nawa, tulungan sila na umakbang, mapit sa aming Panginoong Kristo gaya ng aming inawit. Salamat muli, O Diyos, sa pagsama niyo sa amin. Salamat sa iyong salita na minsan pa ay kumailang lang sa aming kalagitnaan. Pinupuri ka namin. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoon. Amen.